Madaling araw, umaga, tanghali o hating gabi, hindi mo matatakasan ang sikip ng trapiko sa Maynila. Milagro na nga lang kaya ang magpapaluwag sa ating trapiko? Tumataas ang mga bilihin at napag-iiwanan ng sweldo. Ngayon naman, dagdag na buwis ang naiisip ng gobyerno. Makatarungan pa ba ito? Pampalaki, pampaliit, pampakinis, pampasikip. Lahat yan nabibili na ngayon sa mga bangketa. Ligtas ba ang mga produktong ito? Personal naming inalam. Sinaliksik ang bawat anggulo. Bawat detalye kinumpleto. Ang lahat ng yan nakatala Sa Reporter's Notebook. Daan-daang gamot, bitamina at pagkain ang pumapasok sa bansa taon-taon. Bagsakan ng araw tayo ng mga di-aprobadong produkto sa ibang bansa. May laban ba tayo sa ganito? Marami sa ating mga Pinoy mabusisi sa pag-aayos. Mapabata o matanda, lalaki o babae, banidoso o kaya ay talagang maalaga sa katawan. Ang mga ordinaryong mamamayan na hindi kayang bumili ng mamahalin, may alternatibo rin. Mga bagsak presyong pampaganda, pampakinis, pampaputi, pampasikip, at marami pang iba. Palibhasa, mura, kaya naman dinudumog ang mga ito. Pero di lahat ng ito, ligtas gamitin. Si Aling Elsa, minsang bumili ng murang shampoo sa bangketa. Buong akala niya imported ang kanyang nabiling shampoo. Pero imbis na lumambot at bumango ang kanyang buhok, perwisyo raw ang kanyang inabot. Ang nabili kasi niya, peke pala. After nun, kumakati na yung anit ko, Makati. Talagang, syempre, Makati, kakamutin mo yun. Di, nung makamot ko na yun, ako, syempre, talagang sobrang kate. Di, ayun na, nagsugat-sugat na yun. Tapos, pag sinusuklay mo, naglalagas na yung buhok mo. Mula noon, isinumpa na niya ang pagbili ng kung ano-anong produkto sa bangketa. Wala na, maski anong anak sa akin, yung mga naglalako na yan, nadala na ako kahit anong product. Halos 50 anyos na si Aling Luz. Sa edad niya, todo pa rin ang kanyang pag-estima sa sarili. Minsan naman daw siyang nakabili ng murang pabango sa bangketa. Peklat sa liig ang inabot niya sa paglalagay ng pabango dito. Kinabukasan, sabi ko, ba't nangangati kaya ako? Di, naligo ako. Ang ginawa ko, naligo ako. Kamot ako. Tapos sabi ng anak ko, Mama, huwag mo nang ituloy yung na yan, pabango kasi. Baka dyan yan na nagbakbak na ho. Mura ang mga produktong inilalako sa bangketa, kaya maraming naiengganyong bumili. Pero walang dudang ilan sa mga ito, peke at direhistrado. Kahapon, pinuntahan namin ang Bureau of Food and Drugs o BFAD, ang ahensyang naatasan para bantayan ang pagpasok ng mga hindi ligtas na produkto. How many Filipino babies are now suffering with this? Dinatnan naming nagngingit-ngit sa galit dito si Mang Jose. Nagsugat daw ang singit ng kanyang apo nang dahil sa mumurahing diapers na nabili sa bangketa. Lalin lumaki ang gastos namin. Doon sa may dapitan, sa may suki. Ano sa bangketa lang? O doon sa halop ng tindahan. Sa BFAD siya humingi ng saklolo pero hindi raw ito trabaho ng BFAD. Mga pagkain, gamot at cosmetics lang ang sakop nila. Ito, yung diaper, hindi namin nire-regulate. So sa TTI. Layunin ng Bureau of Food and Drugs na siguraduhing ligtas at epektibo ang mga gamot at pagkain. Pero sila mismo aminadong hirap sa pagtugon sa tungkuling ito. Tanging ang mga produktong pumasa sa pagsusuri at nakarehistro sa BFAD ang masasabing ligtas para gamitin. Pero aminado ang ahensya, hindi nila lubos na nababantayan ang lahat ng produktong pumapasok. Katulad ng ibang gobyerno, higpit na sinturon. So, kasi yung pwede lang naman namin bawasan ng expenses namin, yung sa aming supplies.
Kakulangan sa budget ang pangunahing problema ng ahensya. Ngayong taon, 120 million pesos ang nakalaang budget para sa BFAD. Sa halagang ito, halos 80 million pesos ang mapupunta sa sweldo ng mga empleyado. Halos 20 million naman ang iba pang bayarin tulad ng kuryente, tubig at iba pang serbisyo. Kaya lumalabas na mahigit 20 million pesos lang ang operational budget ng ahensya. Dito nang gagaling ang pambili sa mga kagamitan at iba pang kakailanganin sa mga pagsusuri. Ang laboratorio ang pinakamahalagang opisina sa BFAD. Dito ginagawa ang pagsusuri sa lahat ng uri ng mga produkto. Pero ang ilang mga gamit dito, sira na. Hindi rin daw kumpleto sa mga kakailanganing kemikal para sa mga pagsusuri ang laboratorio. Saan ka kukuha ng pera pambili ng chemicals mo? Magkano na yung dollar natin ngayon? It's 55, 70. So, and all these chemicals are imported. Wala naman tayong manufacturer dito, di ba? Nasa computer age na tayo, pero dito sa BFAD, mano-mano pa rin ang sistema. Marami sa mga dokumentaryo ng mga opisina, nasa mga folder pa rin. Tuloy, gabundok na papel at files ang makikita sa mga opisina. Nagiging dahilan din daw ito sa pagbagal ng kanilang serbisyo. Medyo pipila ka. No? Medyo matagal yung analysis kasi kailangan mong pumila. Kulang din daw sila sa manpower. 393 ang mga empleyado ng BFAD. 26 lang ang kanilang mga inspector sa pagmomonitor ng mga nagbebenta ng depektibong mga produkto. Tinutulungan din, pinag-aaralan din ng DOH kung paano madadagdagan yung technical personnel natin, technical staff ng Bureau para ma-increase din yung monitoring. Ayon sa BFAD, kailangan na rin daw amyendahan ng batas para sa pagpapataw ng parusa sa mga namimeke o namimirata ng produkto. The law was passed in the 1960s. It's no longer, parang hindi na siya ugma. Hindi na siya tama dun sa present natin ngayon, which is 2005. Ang Republic Act 3720 o Food, Drug and Cosmetic Act ang batas na nagsusulong sa pangangalaga sa mga produkto sa merkado. Pero 1,000 pesos lamang ang nakasaad sa batas na ipapataw na multa sa mga lalabag nito. Maaari rin silang makulong ng hanggang 5 taon lamang. Pero wala pang ni isa ang nakukulong sa ganitong uri ng kaso. Tila walang pangil ang batas, kaya naman hindi nakapagtataka na walang takot na paulit-ulit na nilalabag ito. Kaya naman dinidinig ngayon sa Kongreso ang pag-amyenda sa batas. Nahaharap man sa maraming limitasyon, sinisikap naman daw ng BFAD na gampanan ang kanilang tungkulin. We are doing our best, no? So, katulad niyan, minsan, kung kailangan ng assistance sa region, pupunta yung ating NCR inspectors, tutulong sila. So, may coordination naman. Naghihikahos ang ahensyang tulad ng BFAD. Habang naghihintay ng katugunan sa problema ang BFAD, ang kaligtasan ng mamamayan, tila nakabitin rin. Ako si Mitch Cruz at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Kinikita mo, mababawasan pa ang mabibili dahil sa dagdag na buwis. Ipaliliwanag yan sa pagpapatuloy ng Reporter's Notebook. Pagtanggap mo ng sweldo, kaltas agad ng 10%. Ngayon naman pagbili mo ng bawat produkto, papasanin mo ang mas mataas na value-added tax. Tama pa ba ito? Sa hirap ng buhay, kailangan ang paghihigpit ng sinturon. Kaya para sa maraming Pilipino, mahalaga ang bawat pisong kinikita. Pero paano kung ang gobyerno kailangan pang mamalimos ng barya sa kanyang mamamayan? 10% ang value-added tax na ipinapataw sa mga produkto at serbisyo ngayon. Kasalukuyan ng may VAT ang mga produkto gaya ng pagkain, damit, sapatos, gamot at makinarya. Pati mga serbisyo tulad ng Food Establishment at Employment Agency may VAT din. Marami ang nagrereklamo na sa buwis na ito.
Pero kamakailan lang iminungkahing itaas pa ito sa 12%. Bagamat sinisingil ang VAT sa mga nagninegosyo at nagbibigay serbisyo, ang mga pumapasan daw nito ay mga mamimili rin. Halimbawa, pandesal. Hindi naman tinatanong ng pandesal, ikaw ba mahirap o mayaman? Hindi naman tinatanong ng bakery yun eh. Basta pagbibilang ka lang yan ng pandesal. So halimbawa, kung yung bakery, it costs the bakery 10 pesos to produce the pandesal plus 10% VAT, bebenta niya sa'yo ng 11. Kung mapagtitibay ang dagdag singil sa VAT, kikita raw ng dagdag na 40 billion pesos kada taon ng gobyerno. 2% ang balak na idagdag sa VAT o value-added tax. Parang maliit kung pakikinggan, pero para sa mga ordinaryong mamimili na pilit pinagkakasya ang kanilang budget, mababawasan na naman ba ang kakaunti na nga nilang napapamili? Ang mga simpleng tao tulad ng makeup artist na si Manang Zenny ang sinasabing papasan sa buwis na ito. Sa bawat kinukonsumo ni Manang Zenny, 10% ang napupunta sa gobyerno. Pero kakayanin pa nga ba ng isang inang gaya niya na may 4 na anak at mga apo ang dagdag gastos? Hindi naman mabubuo piso kung walang sentimo. Kaya talagang importante yun. Ayon sa mga eksperto, tinatayang mahigit 200 piso kada buwan ang madaragdag sa gastos ng bawat pamilya kapag naipatupad ang 12% VAT. Ay, naku. Monthly. Ang laki ding halaga yung 200 piso. Ilang dilata na yun. Sinamahan namin si Manang Zenny sa pamimili. Nakita namin lahat ng paraan ng pagtitipid ginagawa niya. Mahal lang. Hanggang tingin na lang. Mahigit 800 piso ang ginastos ni Manang Zenny para sa 4 na araw na pagkain. 80 pesos dito ang napunta sa VAT. Kapag naipatupad ang dagdag na buwis, magiging 886 pesos naman o tataas ng 16 pesos ang magagastos niya. Maliit na halaga para sa ilan, pero ang katumbas nito 2 dilata ng pantawid gutom. Ang House Bill 3555 ang panukalang magtataas ng singil sa VAT. Di pa tiyak sa ngayon kung mayroong mga produktong makaliligtas sa VAT increase at kung ano-ano ang mga ito. Mababa ang sweldo! Matapos kasing magsagawa ng protesta ang ilang grupo laban sa panukala, biglang kumambyo ang mga mambabatas. Pag-aaralan daw nila ang pag-exempt o hindi pagsali sa VAT ng mga produktong malapit sa sikmura ng masa. Pero sa gitna ng pambabatikos, porsigido ang Malacanang at mga kaalyado nito sa Kongreso sa pagtataguyod ng panukala. Because we need the money now. No? Maybe later on, pagka naibsan na natin itong sitwasyon na ito, maybe pwedeng mag-relax ulit. Maybe we can grant exemptions. They will not oppose the increase. Pero ayon sa ilang grupo, kung paghuhusayan lang ng gobyerno ang koleksyon ng buwis, di na kailangan ang panukalang ito. Both yung hindi nakokolekta yung dapat kolektahin at saka ini-exempt yung mga dapat na kinokolektahan. Ibang usapin pa yung nawawala dahil sa graft and corruption. Kaya tingin namin bago taasan yung rate, ayusin na muna talaga natin yung administration, yung sistema. Marami raw ang hindi nagbabayad ng tamang buwis at kung masisingil lang sila, aabot daw ng 200 billion pesos ang makukolekta mula sa mga tax evader. Barya lang kung ikukumpara ang 40 billion pesos na planong makukuha mula sa bulsa na naghihingalong mamamayan. Dagdag pa ng ekonomista, nawawalan tayo ng pera dahil sa tax incentives ng foreign investors. Alam mo, hindi naman investor ang papatakbo ng bansa nito, saka napapaunlad ng ating itong na Pinoy na nasa abroad, OCW. Ang pinapasok nilang pera, $8 billion a year. Nitong 2003, nagpasok ang mga OFW ng $8 billion sa bansa, samantalang ang mga sinusuyong foreign investors, mahigit $2 billion lang ang ipinasok. Number one, kailangan natin ng foreign investors, foreign direct investment, no? FDI. Kasi ang isang pinakamalaking problema natin ay employment. Lagi na lang ang Pilipinas ay napapasama sa talaan ng mga tiwaling bansa sa buong mundo. Ang hirap para sa tao na magbabayad ka ng dagdag na buwis na nakikita mo, yung gobyerno mo, hindi naman nag-i-improve, hindi naman gumaganda serbisyo.
Tapos napakalaki pa ng nawawalang pera dahil sa sarili niyang mga patakaran at sa kung ano-ano pang kalokohan. Ang masakit nito, ang Bureau of Internal Revenue na taga-kolekta ng ating buwis. Ang isa sa mga sinasabing kurap, mismong taga-BIR inaamin ito. Meron talagang mga insider na nagko-connive with outsider. Hindi naman yan problema lang ng BIR or government. Problema yan ng lahat ng tao na humahawak ng pera. Dapat raw ay gawing computerized ang sistema. Mababawasan ang lagayan, mapapabilis pa ang trabaho. Eventually, hindi mo naman talaga pwedeng ma-examine lahat kung physically or manually. Tsaka nagiging complex ang mga transaction, di ba? So kailangan talaga we should apply computer technology to make the audit faster, to be able to check what the taxpayer are doing, whether it's correct or not. Katunayan, sa kasalukuyan may 2,000 opisyal ang BIR na nag-iimbestiga ng 1 milyong taxpayers. Nakadadagdag rin daw sa pagkawala ng pondo ang mga negosyong di nagbibigay ng tamang resibo. Bibili ka doon, wala siyang resibo, eh ikaw, empleyado ka, di ba lahat ng buwis kinakaltas sa'yo. Samantala yung isang tao pinapayaman mo na hindi, mas mayaman pa nga sa'yo, hindi naman siya nabubuwisan. Sa huli, ang tanong ng mga tulad ni Manang Zeni, bakit sa pinto nila unang kumakatok ang gobyerno sa tuwing kinakapos ito sa pondo? Gayong ang baryang hinihingi sa kanila, ang mismong ikinabubuhay na nila. Ako si Mark Salazar at ito nakatala sa aking Reporter's Notebook. Isa sa mga nakikitang sanhi ng tumitinding traffic sa Metro Manila ay ang padaming-padaming bilang ng mga sasakyan pero halos hindi naman nadadagdagan ang bilang ng mga kalsadang pwedeng daanan. Usad pagong ang mga sasakyan, naliligo sa usok ang mga lansangan. Pag nagkainisan pa, nauuwi sa away o kung minsan ay patayan. Yan ang sitwasyon ng mga kalsada sa ating bansa, lalo na sa Metro Manila. May pag-asa pa bang humusay ang trapiko? Kada 9 na oras, isang sasakyan ang nabubuo sa pagawaan na ito. Isa lang ito sa 8 kumpanyang nagbebenta ng sasakyan sa bansa. Noong nakarang taon, mahigit 700,000 sasakyan ang nadagdag sa lansangan. Isipin mo na lang kung lahat ng sasakyang nabubuo sa isang araw, sabay-sabay papasada sa ating mga kalsada. Maaga pa lang gising na si George. Mula Caloocan, halos 2 oras ang binabiyahe niya papunta sa kanyang trabaho sa Pasig. Assistant Stockroom Supervisor siya sa isang pabrika roon. Bawat segundo, mahalaga sa kanya. Kapag na-late siya, apektado ang kanyang trabaho. Hindi siya maaaring mawala ng trabaho dahil may pinapakain siyang 5 anak. Dapat daw nasa pabrika na siya ng alas 9. Late na nang dumating si George. Kung kukwentahin, halos 2 oras ang biyahe niya. Ibig sabihin, gumising siya ng mas maaga pa dito para maghanda sa pagpasok. Sa totoo lang sir, nahihirapan ako eh. Tatapatin ko yun, mas nahihirapan ako nakapapagod ako sa biyahe ko kasi sa trabaho ko. Para maibsan ang buhol-buhol na traffic, kung ano-ano ng paraan ng pagdidisiplina ang naisip ng MMDA o Metro Manila Development Authority. Nandyan ang number coding. Ang footbridge para hindi makakasagabal ang mga tumatawid. At ang U-turn slot sa mga pangunahing lansangan. We have to begin with our enforcers. That's why we have this academy. At we have to professionalize siguro yung enforcement group namin para sundin at bigyan ng respeto mga drivers. Pero tila hindi pa rin ito sapat. Ayon kay Professor Primitivo Cal ng UP School of Urban and Regional Planning o SURP, hindi raw epektibo ang ilang U-turn slot. Sa Marcos Highway halimbawa, sa halip na lumuwag, lalong bumabagal ang daloy ng trapiko dahil dito. The problem of course is that you are constricting the width for the through traffic naman. Pinaliit mo. Traffic. Epektibo lang umano ang U-turn slot sa mga kalsadang tulad ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Maluwag kasi ang kalsada rito.
Hindi rin siya sang-ayon na pati ang mga public transport ay isama sa number coding ng MMDA. Limit traveling by private transport, then you encourage people to travel by public transport. And yet there you are, you subject public transport to number coding. Medyo amusing. Higit sa lahat, kung magkakaroon lang daw sana ng disiplina ang mga nasa likod ng manibela, mga pasahero at traffic enforcer, maluwag sana ang ating mga kalye. Mabait at mapagbigay raw ang mga Pinoy. Pero pagdating sa kalye, nawawala ang pagiging Maginoo at Maria Clara. Gitgitan, agawan, unahan, isahan ang nangyayari. 6 ang sasakyan ni na Odin. Nang abutan namin siya, 3 sa kanilang mga sasakyan ang nasa kalye. Dito kasi sa atin, maaaring bumili ng sasakyan kahit ilan, kahit walang garahe. Isa sa mga nakikitang sanhi ng tumitinding traffic sa Metro Manila ay ang padaming-padaming bilang ng mga sasakyan, pero halos hindi naman nadadagdagan ang bilang ng mga kalsadang pwedeng daanan. Idagdag mo pa ang kawalan umano ng disiplina ng mga Pilipinong driver at ang maluwag na pagpapatupad sa batas trapiko. Sa talaan ng Land Transportation Office, mayroong mahigit 100,000 bagong sasakyan na nagparehistro noong 2004. Ibig sabihin, sa Metro Manila pa lang, nadagdagan ng mahigit 8% ang mga bihikulo. Kinokontrol natin ang dami ng mga motorista sa lansangan, pero tila hindi naman natututukan ang pagdagsa ng bilang ng sasakyan. Actually, wala tayong regulation dyan eh. Ang regulation na ginagawa dyan, yung mga LGUs, Metro Manila for example, yung color coding nila. Dagdag pa riyan, kahit sobrang luma na ng sasakyan, pinapayagan pa rin gamitin. Hindi raw madaling kontrolin ang pagdami ng mga pribadong sasakyan. Okay. Ang problema pa lang natin kasi rito, no? Kaya hindi natin ma-regulate na mabuti itong private vehicles. Hindi pa masyadong epesyente itong mga public vehicles natin eh. Marami raw ang bumibili ng sariling sasakyan dahil sa kawalan ng tiwala sa serbisyo ng mga pampublikong sasakyan. Isa sa nakikita ni Mendoza na solusyon sa trapiko ay ang pagdagdag ng mass transit system tulad ng tren at MRT. Meron tayong plano na magkaroon ng expansion dyan. Itatawag natin na completion of the loop. Pag nabuo yung loop na yan, we can fulfill the capacity already of the public commuters. Noong 2004, umabot sa halos 200,000 sasakyan ang bilang ng mga pampasaherong sasakyan sa Metro Manila. Samantala, umaabot naman ng halos 1.2 milyon ang mga pribadong sasakyan. Sa halos 5 milyong auto sa bansa, mahigit 30% rito nagsisiksikan sa mga kalye ng Metro Manila. Sa pag-aaral na ginawa ng DOTC, lumalabas na mayroong 288 vehicles per kilometer ngayon sa Metro Manila. Dapat kasi dyan para talaga smooth ang traffic, it should be less than 100. Bukod sa dami ng sasakyan, perwisyo rin sa mga motorista ang mga lubak at ginagawang kalsada. Katunayan, 2 linggo na ang nakaraan, maraming tawang na stranded sa kaba ng EDSA dahil lamang sa ginagawang lubak sa Mandaluyong. Aminado ang Department of Public Works and Highways o DPWH na kulang sa mga bagong kalsada kaya nagsisiksika ng mga sasakyan. Hindi lahat ng project na para to Asian traffic maibubuhos kasi malaking pondo ang kailangan. Sa 13 kalsadang kailangang ipagawa, 9 dito ang nabigyan ng pansin at ilan naman sa mga pinapagawang kalsada taon ang binibilang bago matapos ang proyekto. Tulad na lamang ng 3 taon ng ginagawang Tulay Kalayaan na nagkakahalaga ng mahigit 30 milyong piso. Inaasahang magpapaluwag sana ito ng trapiko sa lugar. Malaking yung sa squatters pero ang ginagawa namin ng paraan yan such that ahead pa lang bago pa lang simulan yung project binibigyan namin ng solusyon yung sa mga squatters. Sa kabuuan, 3 hanggang 5 bilyong piso kada taon ang kailangan para sa pagpapagawa ng ating mga kalye. Halagang salat ang ahensya. Merong wrong notion na lahat ng karsada DPWH ang in charge. Actually, nationwide, about 200,000 kilometers ang total na haba ng karsada.
Doon sa 200,000 kilometers na yon, about 30,000 kilometers lang ang DPWH. Sa EDSA, 40% rito sira na. Malaking ikagiginhawa raw kung mapapayos ang daan at madaragdagan pa ito. Sa panahon ngayon, bawat minuto importante, bawat oras may katumbas na halaga. Pero dahil sa matinding trapiko sa Metro Manila, maraming oras ang nasasayang na sanay na gamit sa iba pang mas produktibong gawain. Ako si Rafi Tima at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Kung may nais kayong ipasiyasat na issue o balita, maaari kayong tumawag sa amin sa numerong 928-4239. Maaari rin kayong mag-email sa amin sa reportersnotebook@gmanetwork.com. Para sa malalimang pagtingin sa mga issue at balita, samahan kami muli sa susunod na Martes. Ako si Mitch Cruz. Ako si Mark Salazar. Ako po si Rafi Tima at ito ang Reporter's Notebook. Papa!